Okay, welcome back sa isa na namang episode ng Cafe and Conundrums. Kaya, Okay! Yes! Nag-improve tayo, konti-konti. Medyo kada episode may May bago. movement. May character development. Yes, mahalaga yun. Mahalaga yun. At, So, okay, since na-open muna ang character development ng Aray podcast ko. na ito, Aray ko. ang pag-uusapan naman natin ngayon, kamusta ka? Kamusta tayo? Kamusta kayo? Siyempre, parang we are in our early 20s. No, I think early 20s pa naman tayo. So, kamusta naman ang adulthood? Kamusta naman? Young adulthood siguro. No, it's been a while din na nagkita-kita tayo ulit. Actually, no, ang tagal. Bago natin. Busy sa mga kanya-kanya Oo. buhay, no? Pero, bago ang lahat, pasalamatan muna natin yung sponsor ulit natin ngayon. Nate Station! thank you for the Thank hot you. chocolate. Thank you for the chocolate. Alam nyo na, favorite ko to. Coffee mocha. Like every time na pumupunta kami dito, sagot kami ng Nate Station! Alright. Okay. Ayun nga. So, kamusta na? Kamusta na kayo? Kamusta na tayo? Kamusta ka? Bilang young adult. Narinig ko na naman yung kumusta ka. Kaya nga eh. Yan. Ito, napapakape na lang. Diba? Alam mo, minsan sa buhay talaga kailangan mo mag-chill. Ganun, Totoo. diba? Kailangan ng caffeine. Pero yun, it's been a while na nagkita-kita tayo kasi busy tayo sa kanya-kanya nating buhay. Yeah. No? I think yung last episode natin, no, weeks na ata or months na, no? So, sobrang tagal na. Pero ayun, since hindi naman tayo lagi nagkikita, no? Pero at least, alam natin sa isa't isa na may kanya-kanya tayong buhay. Yeah. May kanya-kanya tayong struggle na pinagdadaanan. Yes. So, Aray ko. ayun na nga. Simulan mo na, brother. Simulan na natin, brother. Rick. Bakit ako? Rick. So, yun, no? Kumusta nga ba ako? Ayun yung pinakamahirap na tanong na mahirap ding sagutin. Kasi hindi mo alam kung saan ka magsisimula sa alamang sa umpisa, alangan magsimula ka sa dulo, 'di ba? Pero ayun, kumusta ako? Maraming sangay pero ang masasabi ko lang kung kumusta ako ngayon is humihinga pa. No? Hindi ko siya masagot ng okay or hindi. Kasi yung buhay natin is stagnant eh. Hindi siya consistent, no? So, ako as a person, there's many things struggles, no? Lately, ang struggles ko is bills, no? Mahirap, parang nakakaiyak yung bills eh. Although, family ko naman, sinusuportahan naman ako, pero hindi sila directly nagbibigay. Pero kahit pa paano, may dumadating na pera. No? Sana all. Like, business kasi. Oh! May business kasi. So, kahit hindi ako binibigyan ng parents ko, at kahit pa paano naman, may dumadating na pera. Pero ang iniisip ko kasi, paano pag nawalan? Yes. Diba? Yun yung struggle ko lately kung paano ko pagkakasya yung bills sa kuryente, bills sa tubig, yung mga nagbabayad ng rent ng bahay namin is hindi naman ganun consistent na gantong date, no? Hindi, i-manage mo yung pera. Ang hirap lang para sa akin as gantong age na nasa alam mo yun, young adult or coming adulthood, parang ganun. No? Although, yeah, may age range naman, di ba? Pero still, mahirap ang buhay lalo na pagkatapos mong graduate. Mahirap mag-manage ng pera. Ang daming failures, no? Emotionally, physically, ang daming struggles. Pero magugulat ka na lang talaga na paano ko nakakayanan ang araw-araw. Paano nga kaya? Paano nga? Ang hirap nga ng tanong. Paano nga? Ikaw, paano? Ikaw, paano mo ba? Paano ka ba nakaka-survive sa araw-araw? No? Mahirap din siguro as my age na nasa 20-something na, no, dumadaan ako personally sa buhay na up and down. Usually down nga lang eh, pero hindi ka pwedeng sumuko. Bukod sa may expectation yung family sa'yo. Kahit sabihin natin wala expectation yung family sa'yo, hindi nila sinasabi, meron at meron. Mafe-feel mo yun? Mafe-feel mo yun. Hindi nila sinasabi, pero mafe-feel Siguro mo part yun. ng adulthood talaga yan. Oo. Yung pressure. Pressure, yun. Na, Siguro yung first struggle ko talaga eh. Kasi parang feeling natin, kahit bunso ako, or what, parang kahit naman panganay, mafe-feel natin na parang tayo yung inaasahan ng family.
tayo yung nakagraduate eh. Ah. Personally ako, nakagraduate ka, so kaya mo na. Parang ganon. Yun yung struggle ko ngayon na paano ako. Since lagi ako mag-isa sa bahay, wala sila, nasa Cebu kasi sila palagi. Umiyak na ako guys. Umiyak, So, pero ano yun. ka sa bahay? Well, mahirap nga. Mahirap mag-isa sa bahay. Mag-isa nga lang ba? Oo, mag-isa lang ako. Hindi ka sure. Ayun. Gogi, pupunta pa akong lamay. Sige, magpagpag ka. Pero ayun, no? Mahirap mag-isa. Akala siguro ng iba, pagiging independent mo or mag-isa ka sa bahay mo is freedom mo. Yes, freedom mo. Pero ang kalaban mo, sarili mo. Kalaban mo, yung bills mo. Minsan matatawa ka na lang talaga pag nakakaraos ka. As sa gantong age na, nakapagbayad ako ng bills ng kuryente. Oo. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi, ikaw talaga nagbabayad. Oo, iisipin mo, lahat. Pero ikaw lang din naman sa bahay. Kaya Ako lang mag-isa sa bahay. yung konsumo ng kuryente. Sa akin lang. Pero ang problem ko din, bukod sa may sabi ko nga kanina, 'di ba, may kami, paupahan ng mga bahay. So asikaso mo 'yun, lahat ng inquiries nila. Kumbaga, tawag nito, may sira yung bubong. Okay. Yeah, ikaw ano. Oo, ipapaayos ko 'yun, kailangan ko ipaayos 'yun, tapos yung pera kailangan mo i-manage 'yun, tapos tawagan mo yung parent mo. Ganito ganyan. Ayun yung struggles ko na, alam mo 'yun, minsan kasi may mga tenant, mga nakikitira or nakikiupa na sobrang demanding pero ang tagal magbayad ng renta. Talaga? Oo, may mga ganon. Kaya yun yung struggle ko talaga na paano ko to aanuhin. Kailangan ko bumili ng bulkasil, kailangan ko bumili ng epoxy, kailangan ko bumili ng bagong tubo, ng bagong bubong. Ganap ka pa na mag-ayos, Todd. Tapos magchat-chat sa'yo, Sir, may tulo po sa bahay namin. Kung pwede lang sabihin, mag-antibiotic ka eh. Kaso hindi pwede. Oo. Pero ayun, parang para sa akin kasi, hindi ko ine-expect na ganito pala yung yung magiging buhay. Pero alam ko namang wala pa yung buhay ko sa mga buhay ng ibang tao eh. Kumbaga sa akin kasi struggle ko to. Kumbaga ito yung minority, kahit sabihin natin kung titignan madali lang, bibili ka ng materials, hindi eh. Paano ipagkakasya sa schedule mo? Hindi lang naman sinasabing tambay lang ako sa bahay. Hindi naman. Syempre may other agendas ako, 'di ba? May mga parang ex-deal. Parang mga ganon, no? So, ayun, minsan iniisip mo, paano ko ba pagkakasyahin yung pera? Hindi kami mayaman, may kaya lang. No? Kaya yun, siguro, magugulat ka na lang and tatawanan mo na lang after a month na, pinagdaanan ko yun. Yeah. Kahit mentally, depressed ka nung nakaraang buwan. Kung iisipin mo ngayon, mapapasabi ka, or sabi natin, depressed ka nung 18 years old ka, may journal ka, na depressed ka, pero pag binasa mo yung ngayong nasa gantong age ka na, personal experience ko ganun eh, matatawa ka na lang. Alam nila yon. Yung ganong feeling na journaling, tapos pag binasa mo yung journal mo after 5 years, Talaga? kadiri! Oh, cringe! Ikaw nagjo-journal ka? Oh, the journal mo! Hindi ako ganun tao. Hindi ko Uy! alam. Dati sa amin, diba? Sa Hindi ako nagjo-journal. Sa pinanggalingan natin. Sinabi sa atin yung dati kailangan natin mag-journal. Oo nga. Dati. Pero hindi pa rin ako nagjo-journal. Okay. Totoo ba? Mm. Try mo basahin yung mga reflection paper mo? Yung reflection paper kasi yan, just to comply. Pero Oo. yung journal talaga na kinakwento ko, Oo. na parang diary. Oo. Na ganun. Pero, try mo basahin yung reflection mo. Kahit sa reflection Yung mo matatawa ka reflections eh. naman, yeah, Ganun totoo. yung na-experience ko na, salamat, kasi na-experience ko Yeah. yon. Kasi kung hindi mo na-experience yung bagay na yun, ngayon mo palang ma-experience, di ba? Kaya, yun, no? Kumbaga, yung buhay ko compare sa buhay ng iba, nasa pa lang ako, level pa lang ako ng tawag nito. Hindi naman level na sobrang baba. May experience na din kahit papaano. Hindi naman nagmamagaling, di ba? Pero at least, I'm just sharing kung paano or kung gaano kasarap makasurvive sa dating iniiyakan mo, ngayon tinatawanan mo na lang habang tumatanda ka. Kaya minsan magugulat ka sa mga kabataan. Bata pa naman tayo, bata pa naman ako. Pero sa mga lower age namin na ganito pinagdadaanan ko, yung about sa boyfriend ko, ganito ganyan, about relationship, about friendship, mga ganito ganyan. Mapapatanong ka sa sarili mo na experience ko din 'to eh. Pero ngayon tinatawanan mo na lang. Kasi bakit? Nung nawala yung friends mo, nawala yung ka-relationship mo, mas sumaya yung buhay mo. Which is magiging part siya ng adulting mo. Diba? Mas sumaya. Kumbaga kasi parang natuto ka. Oo, natuto ka na. Yun eh. Yun. Kumbaga, that's part of adulting, that's part of life na anything happen
for a reason. Kasi, kung hindi mo siya ma-experience kayo na nag-struggle ka, mas mahirap kung ma-experience siya kung late na. Kasi may tatawag tayong middle crisis. No? Kaya yun, no? Yun lang ang experience ko right now. Mahirap, pero kinakaya. Mentally, physically, kinakaya. Kahit bumibigay na. Yun lang. Ikaw naman, Kuya Rex. Ay, ako agad. Ikaw agad. Kasi feeling ko, parang gusto kong marinig yung buhay niya. As an adult na. Young adult. Young adult. Diba? Totoo na mahirap. Pero, kung susumahin, totoo nga yung sinasabi mo na ang dami mong naranasan na kapag binabalikan mo, matatawa ka na lang. Kasi, maiisip mo, paano ko nakaya yun? Anong ginawa ko? No? Misteryo no? Na, of course, nandun para sa mga reliyosong tao, part na yun na nagtiwala ka sa Diyos. No? Pero nandun din yung nagtiwala ka sa sarili mo. Na kaya mo. And yung mga karanasan mo, ako, yung mga naranasan ko dati, talagang tumatak siya sa akin. And ngayon, as a young adult, nararanasan ko pa rin naman yung mga naranasan ko dati. Like, maubusan ng pera. Pero nahahandle mo na siya ngayon. Kasi di ba, pag may allowance ka, yung allowance mo naman, hindi naman only yun. Minsan, pag sobrang laki ng gastos mo, talagang mapapaluha ka na lang. No? 50 pesos, paano mapagkakasya? So, ngayon rin naman, nararanasan ko pa rin. At bilang ako, umalis kasi ako sa full-time job ko. So, yung trabaho ko ngayon ay puro part-time lang. Minsan, project-based pa. Kung kailan lang may project, doon ka lang din kami magtatrabaho or kikita. Though, yung oras ko is flexible. Talagang anytime ako pwedeng magtrabaho. Pero, kung meron lang din, tatrabahuhin. So, iniisip ko, paano ko kaya pagkakasyahin tong gantong budget ko? Pero, binabalikan ko simula nung umalis ako doon sa full-time job ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos. At the same time, nagpapasalamat ako sa mga karanasan ko, lalo na nung nag-aaral pa ako. Kasi nakatulong yon para maging madiskarte ako sa buhay. Na hindi lang ako, dahil wala akong trabaho, palamunin sa bahay. Actually, wala nga ako sa amin Nag-apartment ako. And hindi ko rin ma-imagine kung paano ko napagkakasya yung kinikita ko. Though puro part-time lang yon. Nagbabayad ako sa apartment, then may grocery pa. Yung pagkain ko sa araw-araw and other gastusin, tubig, kuryente. So, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na kahit after kong umalis na sa full-time job ko, natutugunan ko yung mga bills ko. No? And lahat yon dahil sa dumidiskarte ako. Kailangan ko dumiskarte. Though sa ngayon, aminin ko sa sarili ko, hindi ako nakapagbigay ngayon sa bahay. Pero kapag yung magulang ko, dati kasi nung may full-time job pa ako, talagang every cut-off ay nagbibigay ako sa bahay. Ngayon, kapag humihingi na lang yung parent ko. Pero, ang maganda naman doon, kapag nangihingi sila, nakapagbigay ako. At nagugulat din ako sa sarili ko. Paano? Sa totoo lang. Kasi wala akong full-time job. Part-time lang lahat ng ano ko ngayon. Maluwag yung oras ko. Pero dumadating sa point pa rin na napapaisip ako, paano po kaya pag may mga dumating na like emergency sa buhay ko, paano ko kaya tutugunan yun? Doon nagtitiwala ako sa Diyos, di ako pababayaan. Pero sa buhay ngayon, hindi ganun Iba pa rin yung may savings ka. Totoo. May emergency. Iba pa yung savings sa emergency fund mo. Diba? So, ako nga, wala na ako nasasave. Wala pa emergency fund. So, totoo lang. Sa ngayon, no? Pero hindi naman ako tumitigil na maghanap ng trabaho ko. Talagang nagpapasalamat lang ako kasi, like for example, ngayon, nagtatrabaho ako as a graphic designer sa isang client ko. Ano bang pinag-aralan ko ng college? Graduate ako ng Philo. Anong connect na sa tinatrabaho ko ngayon? Pero dati kasi, yung pag-graphic design ko, like sa Canva, Photoshop, ganyan, parang natutuwa lang ako na gumagawa ko doon. Minsan nagvo-volunteer ako
na, ay, gawa ko certificate. Kunyari may program, uy, ako nagawa ng certificate. Kasi natutuwa lang ako pag nakakagawa ko. May nagawa akong certificate, nagde-design ako. Kumbaga pag nagde-design ako, natutuwa ako. Ganyan. Hanggang sa ngayon, nagagamit ko siya. Diba? Though part-time lang, kung may project lang, nakakagawa ko ng graphics, at nakakatulong na sa akin yun to pay my bills. No? Another part-time job ko ngayon is nag-voice talent ako. Wow. Again, graduate po ako ng philosophy. Philosophy. Wala ako sa multimedia, wala ako sa... Totoo. Na, Si Inka pala to. kaya pag may Sample? mga tumawag po sa inyo, like sa sinisingil na kayo sa SPay later. Siya pala yun. Baka, Invoice niya pala yun. baka marinig niyo. Pero, hindi ko rin ma-imagine eh. No? Na nakapasok ko sa ganong... Actually, pinasok ko na kahit yung ganong trabaho. Na hindi naman din align sa kung anong kinuha ko ng college. And lastly, 3 po yung ko ngayon, part-time job. Grabe. Isa, yung pinakahuli is sa marketing. More on sa na yan, email marketing. Ganyan. Na hindi ko rin alam paano ako napunta doon. Siguro yung resume mo punong-puno na, no? Totoo. Pero, siguro, naisip ko na biggest failure ko as young adult is, ako, jack of all trades. Siguro yung iba nakikita yun as Grabe. advantage. Ah. Pero ako kasi, dahil marami akong bagay na gagawa, no? Sa production, may events management din kami. Di ba may nga kayo? Parang yung mga Photography, photography, mga ganun. So, nag-events coordinator din ako. Ganyan, nagmamanage kami ng mga events, conferences, kung ano man, birthday, yan. Magis. Yung gusto Tawagan nyo nyo lang. sa Magis kayo. Ayan. Tapos yun nga, nag-voice talent, nag-graphic design. Tapos meron pang bagong nag-recruit sa akin as music coach. Wow. Na magtuturo ako ng, di ba? Grabe. I want you. Naghanap kasi sila na magtuturo ng piano lesson. Di ba? Oo. Guys, So, ang galing niya magpiano. Kumbaga, yung mga trabaho ko ngayon, puro part-time siya. No? Pero ang problem ko ngayon is, dahil puro part-time nga, parang wala akong skill na na-master ko talaga. Na kayang-kaya kong ma-develop, and at the same time, malaki yung makakontribute ko, like for example, sa isang company, na kung saan makakatulong sa career growth ko, and at the same time is sa estado ko sa buhay. Yun yung problema ko sa, kumbaga, saan ba ako magaling kasi? Hindi pa parang arts? No. Pwede naman sa arts, pero nagdo-drawing din naman ako. I mean, big artist, gano'n. Artist, yeah, I'm into art talaga. No, in general, yan nga, music, no, kung ano man. Pero hindi ko pa rin makita na magaling ako sa bagay na yan. Like for example, yes, nagtuturo ako ng piano lesson, pero hindi ko makakonsider yung sarili ko na expert talaga sa bagay na yan. Nag-graphic design ako, pero hindi ko makonsider yung sarili ko as expert sa bagay na yon. Kasi kunyari, mag-a-apply ako sa mga malalaking company talaga. Hindi ako makukuha. No? Kasi hindi naman ganun din, ang gagamit ko lang din, Canva. May basic knowledge ako about Photoshop, pero hindi ko kasi naaral talaga. And most of yung mga graphic studio na naghahanap ng mga graphic designers, kailangan marunong ka sa Photoshop, no? Yung mga After Effects, di ba? Hindi ako marunong nun. Okay. So, kumbaga, lahat ng alam ko, puro basic. Okay. So, marami akong nagagawa, pero ang problema, hindi ako expert sa mga bagay, kahit sa isang bagay na yon. And as an adult, yun yung nakalimutan ko i-remind sa sarili ko. Saan ba talaga dapat ako? Na hanggang ngayon, hinahanap ko sa sarili ko at paunti-unti. And actually, parang nakita ko na siya eh. No? I think I'm into marketing. Ayun, sasabihin ko palang marketing eh. Mga advertisement. Kasi actually ngayon nag-apply nga ako na sa as marketing officer. No, sana makuha. Pero
iniisip ko pa lang, nag-apply pa lang ako. Kumbaga, nagre-research na ako about dun sa company, yung mga kailangan kong gawin. Yung TikTok ko nga, puro about marketing na. Yung sa algorithm ng TikTok ko, puro about marketing na, oo. Kahit yung marketing research, inaaral ko na, gano'n. Though wala akong degree sa marketing, pero nandun yung interest ko and willingness ko na mag-training, kumuha ng mga seminars, no? Para magkaroon ako ng certification sa marketing, no? Yun, doon. Pero yun nga, mahirap as an adult na jack of all trades ka. Kailangan mo makita kung saan ka talaga eh. Kasi hindi pwedeng lahat kaya mo. Ang problem din dyan, isang nakita ko sa kakilala ko, dahil ganun din siya. Ang dami niyang nagagawa, ang dami niya rin gustong gawin. Ngayon ang nangyayari, hindi rin siya nagtatagal sa isang trabaho. Hindi siya consistent. Yes. Hindi consistent. Diba? So, yun yung nagiging problema. Hindi ka nagtatagal na dapat kung nagtagal ka doon, magaling ka doon, nag-expert ka doon, magiging mapopromote ka. Diba? So, yun yung problema. Dahil parang ang dami niyang gustong gawin, lilipat siya sa ibang trabaho. Oh, ngayon, hindi siya makapag-focus doon, hindi siya nag-grow. Pero yung sa kanya, no, so, sa perspective ko parang consistent ka dun sa graphic design, into artistic talaga, no? And I found it na nakaka-amaze, no? Parang, hindi ko kaya yun. Kumanta. Naalala ko Hindi rin naman magaling gawanta. Nakanta ako, nagtuturo ako sa choir. Pero yung piano, kasi, magkasama kami dati, 2 years kami magkasama sa iisang, bubong. sa isang community. Sa isang community. Parang gano'n na, Formation house. siya ang laging nagpa-piano. Ano ba tawag doon? Ayun. Organ. Ang galing niya. Tinry ko siyang nagtry ako dati. Silang dalawa. Nagtry ako dati mag-piano. Di talaga. Nagtry ako magkalimba, hindi talaga. Naalala ko, binili ko sa isa nating kasamahan yung kalimba niya. Kasi gusto ko matry, 500. Di tinry ko. Hindi talaga. Takting yan. Ang hirap, guys. Kaya proud na proud ako or amazed na amazed ako sa mga taong may talent sa arts, PE, health. Ay, mape. May talent sa yon, sa music, sa arts and design. Grabe. Sobrang nakaka-amaze sila. Kasi kung ano yung wala sa akin, hindi ako pwedeng mainggit. Kumbaga, na-amaze ako kasi kaya nilang gawin na ang hirap. Promise. Kahit ako hindi ko rin alam kung saan ako magaling. Like, mystery siguro. Siguro sa atin hindi natin nakikita na magaling tayo sa isang bagay. Pero yung ibang tao nakikitang magaling ka sa gantong bagay. Pero hindi natin matanggap no? Parang hindi naman. Parang ganun. Parang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Baka denial pa tayo. Oo, di ba? Totoo bang magaling pero mo sa alam mo gantong naman bagay? na magaling ka doon, na-enjoy mo yun. Ganun. Talagang nag-excel ka sa bagay. Pero hindi pa rin enough, no? Parang hindi. Kasi, parang hindi. Ako, maalam ako, marunong, pero hindi ako nag-excel talaga. In a way na nagiging expertise ko siya. Hindi ganun eh. Pero as an adult kasi dapat makita mo yung expertise mo. Totoo. Kung into business ka, expert ka doon, no? Go mo yun. Grabe. Kaya, ayan, yun ang hirap. Challenge yun, as an adult. Oo. Kasi sinasabi nila, di ba, dapat at age of 18, alam mo na kung ano yung gusto mo. Hindi. Hanggang tumanda ka, usually hindi mo pa rin alam kung ano ba talaga or kung saan ka magaling. Hahanap-hanapin mo. Sige, sabihin natin iba, athletic. Pero pag tinanong mo yung athlete, saan ka magaling, hindi rin nila alam yung sasagot nila kung saan sila magaling. Kumbaga, ganun din yung na-experience namin na, lalo na ni Kuya Rex, na nakikita natin na magaling siya into arts, mga artistic na bagay. Pero sa sarili niya, hindi enough, di ba? Parang ganon. Kasi may hinahanap pa tayong kulang sa atin, hindi natin malaman kung ano yun. Parang Yan na dapat nahanap mo yung your middle, Oh, di ba? Nakaka-pressure yun, di ba? Pag tinanong ka, saan ka magaling? Yeah. Matulog yung sagot ko. Kasi ang Kumain. hirap sagutin. Actually, maganda pakinggan. Ang dami kong nagagawa. Oo. No? Kaya kong gawin to. Actually, kahit nga sa sports, no? Like, volleyball, nagbabasketball, badminton, arnis.
Varsity ako Ah, na Ernest Ernest. dati. Diba? Sepak takraw. Lahat yun na-try ko. Pero, marunong ako. Maalaman ako ng mga gagawin. Pero, hindi ako naging expert sa kahit anong larangan na yun. Kumbaga magaling talaga. Basketball. Naglalaro ako basketball. Pero, hindi ako yung tipong nagmi-mythical 6 or mythical 5. Ganyan, MVP. Mythical 6 pala sa volleyball. no? Volleyball, mythical 6. Sa volleyball nakakapaglaro ko, pero hindi ako yung MVP na. MVP, pumapalo ng sagad talaga. Hindi ganon. Kumbaga, kaya ko. Makakasabay ako, pero not to the point na expert ako sa bagay na yun. Literal na, ano yan, jack of all trades? Yes, yun nga. Kaya, sa akin, nadadown ako sa pag nakikita ko yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Mm. Na ito na naman ako, may sinusubukan na naman akong bagay, pero hindi naman ako nag-excel. Kaya sa piano, nagpa-piano ako, matagal na ako nagpa-piano since grade 9 ako. So ilang years na, graduate na ako, nagtatrabaho na ako. Pero nakikita ko iba, pag nagpa-piano sila, sobrang gagaling nila, tinetengahan lang nila. Ako hindi ko, doon nakakatenga ako kasi matagal na ako kumbaga muscle memory na. Pero not to the point na yung mga tugtugan nila Beethoven, ay, Mahirap talaga yung rush E. yung rush, yung ang hirap sa akin. Pero sila kasi na talagang nag-aral, expertise na nila yon. Madali lang sa kanila yon. Sobrang dali nilang aralin yan. So, yun, nadadown ako kapag naisip ko na hindi ako nag-excel sa isang bagay. Ang dami kong gustong gawin, ang dami kong ginagawa sa buhay, pero hindi naman ako nag-excel. Siguro kayo hindi nag-excel, talaga, Microsoft ang gamit. Word. Naka-word kasi. Galing. Galing. Grabe yung mga pinagdadaanan, no? Pero, at those things na nangyayari kasi, pero guys, take note hindi nyo kailangan i-compare yung buhay nyo sa buhay namin. No? Yeah. We have different kinds of situation that we're facing right now. Kunyari, yung sabi ni Kerex na, about talent, kung saan siya magaling, expertise, no? Hindi mo pwedeng sabihin na, buti ka, may ganyan, no? Hindi. Kailangan mo lang, intindihin, no? Intindihin kung sino man yung kaibigan mo. Yeah. Hindi mo pwede i-compare yung sarili mo sa kanila. No? Kailangan mo silang intindihan kasi hindi mo alam kung anong nararamdaman nila. Yeah. Tsaka may different background. Oo. Yeah. May indifferences talaga tayo. No? Correct. So, feeling ko may mas makabuluhan pang magbibigay na experience. Ito talaga. Kung may jack of all trades, meron kami ditong joker. Wow. Di ba sa Alice in the Neverland? Di ba may joker doon? Tingnan natin. Guys, grabe to. Ito yung inspiration. Sang palakpak! Pak! Oh, yeah. Let's hear Networking pala. Let's hear from Brother Noel. Brother Noel! Wow. Knowles nga pala. Wow. Masyado kasi kung perfect. Wow! Wala akong problema sa adulthood kasi perfect ako eh. Pinalaki ako at inalaga akong perfect. Oh, sarap! So, wala akong problema sa buhay. Yung iiyak pa lang siya nung bata siya, sinusubuan agad siya ng dede. China Wala. Sino Hindi. nagugutom? Tawag dito. Hindi. For me, as a young adult, I think marami naman nakakaalam, nasa second corporate job na ako ngayon. So, parang yung problema ko, same pa din eh. Nadala ko pa rin siya hanggang ngayon. Pressured ako, sobra. Pero, sino nagpapa-pressure sa akin? Sarili ko. Kasi parang, alam ng marami to na, grabe kasi ako mangarap. As in, sagad na parang, pag tinanong mo ako ng life goals at career goals ko, meron akong ilalatag sa'yo. Na ito yung career goals ko, ito yung parang mismong layout niyan, ito yung personal goals ko. Meron akong ganyan talaga kasi nga, gusto ko siya marating. Pero isa sa mga binago ko doon, tinanggal ko yung timeline. Kasi dati dapat, after 2 years ko nagkatrabaho, ganito na. Dapat, kung susundin ko yung timeline ko, by now, dapat nasa kalagitnaan na ako ng masteral ko. Parang gano'n. Parang, meron akong sariling timeline
na parang gustong gawin, na gusto kong masunod. Ay, wala namang masama for me, pero kumbaga masyado lang ako na pressure na gusto ko ganito, pero hindi nga kaya. Hindi ko siya kaya marating, pero masyado ko siya minadali. Kahit sa corporate world, parang yung career goals ko, ang layo agad. Ang layo agad. Naalala ko pa dati nung nasa BPO pa ako, na HR ako sa BPO, sabi ko talaga, gusto ko maging associate director. Take note, nagsimula pa lang ako noon, ha? Parang ganyan yung gusto ko marating agad. Yeah. May word na agad eh. Na wala namang masama din. Oo naman. Pero kasi yun nga, parang sa akin, napasama siya kasi puro na lang pressure. Na-pressure ako na pressure. Wala naman iba nagkaka-pressure sa akin. Yung pamilya ko nga, hindi mo ako sinasabi, ba't di ka pa promoted? Bakit ganito lang yung sahod mo? Bakit ganito? Parang, aside graduates, may mga license din kami. Kaya nga rin nag-masteral din, ganyan. Yeah. Parang di man nila tatarong na, ba't di ka pa nag-masteral? Bakit hindi ka pa nag-take ng ganito? Never ako nakarinig sa kanila ng ganun. Parang, more on nape-pressure ako sa sarili ko kasi ako yung naglalagay nun na parang, anong petsa na? Ba't wala ka pa rin, parang 3 taon na ako nasa corporate world. Parang, kala ko ba nung college ka, gusto mo mag-HR? Kaya ka nga mag-masteral yung ganyan, kaya kakuha ng ganitong license, whatsoever. Pero 3 years ka na dyan. Walang usad. Parang dumating sa point na talagang na-burnout na ako na talikuran ko yung lahat na parang gusto ko na lang manahimik muna, ganyan. Kasi wala naman kasing kasalanan ng ibang tao. Parang nangyari kasi ako yung naging problema na na-pressure ako. Pinapressure ko yung sarili ko. Parang, galaw-galaw. Plano mo, parang ganun. Yung pala, parang na-realize ko, masyado ako nagmamadali. Kaya yun nga, tinanggal ko yung timeline. Nandun pa rin yung career goals, personal goals. Pero, ang sa akin, at least merong baby steps ba? Kahit paano na, okay, at least nag-progress ako sa trabaho. At least kahit paano, meron akong parang improvement, ganyan. Parang, ito na ako ngayon. At least kahit wala pa doon sa highest peak na gusto ko marating. Pero at least, na-appreciate ko na yon. Natutunan ako dito sa trabaho na ilang beses na ako sinabihan, iba't iba na yung naging TL ko, naging manager ko. Sinabihan talaga nila ako na matuto ko kasing i-appreciate yung small success. Small success mo. Small wins mo, tama. Na parang, ang taas-taas kasi ng gusto mo marating, which is good, pero nalimutan mo i-appreciate yung small goals mo na wala kang mali for this week, nagampanan mo tong role na to, parang kahit lahat sila naka-leave, pero natangkay mo lahat yan. Yung mga ganon, parang small wins yun. Pero hindi mo na na-appreciate kasi naka-focus ka doon agad sa dulo. Yun yung sabi sa akin. No, sila lahat, ganon yung sabi sa akin na parang dahan-dahan lang. Darating ka doon, darating ka. So yun. Stepping stone mo yung mga small wins mo. Na parang kesang sa sobrang focus ko doon sa malayong goal, nalimutan ko na meron pala ako nagagawang tama. Meron pala ako nagagawang na-appreciate ng marami, pero hindi ko na-appreciate kasi nga looking forward ako doon sa finish line agad. Parang yun din yung tutunan ko recently, lalo na parang okay yan. Ayan yung gusto mong marating. Pero doon sa now, nasaan ka ngayon? Ano yung narating mo ngayon? Ano yung accomplish mo ngayon? Ano yung mistakes mo na by next week, wala na tong mistake na to? Parang gano'n. Parang dahan-dahan lang. Darating ka din doon. So parang ngayon, medyo much better ako ngayon kesa nung sa mga nakaraang weeks, months. Nakakwento ko yan. Pero much better na ako ngayon kasi nga parang dahan-dahan lang. Small steps. Pag bumagsak, mag-fail, at least mas madali or mas, hindi madali pero mas lighter yung pagbangon kasi hindi na ako lagi nakafocus dun sa dulong goal. Nandun ako sa parang ladder. Nandun ako sa ladder na hindi mo man agad narating yon or nag-fail ka man, tingnan mo naman sa ka na nanggaling bago ka nakarating dyan. Parang ganun. Malayo pa. Oo. Pero Malayo na yan. Yeah, totoo. So, parang ayun, yun yung parang naging struggle ko talaga as in sobra kong minaliit yung sarili ko recently na parang feeling ko hindi ako successful in a sense. Parang feeling ko hindi ako sa path into success.
feeling ko parang failure lang ako palagi kasi parang ang bagal-bagal ko. Yung pala, nung parang nagkaroon ng time mag-discern, mag-isip-isip, parang ang dami ko na palang narating, ang dami ko na palang Grabe yung discern. yes. Ang dami ko na palang success stories sa work, sa personal kong buhay, even yung mga tao sa paligid ko na parang talaga, na-inspire kita sa ganung bagay. Parang, hindi ko na-acknowledge yun. Kasi nga, parang ako, ang layo ng tingin ko. Layo ng tingin ko. Parang nalimutan ko yung present. Pero yun, I'm much better. Totoo nga ang sinasabi nila na your worst enemy is yourself. Kumbaga, tayo lang ang nagko-cause ng pressure sa sarili natin. Kumbaga, we are always comparing ourselves to other people. Kumbaga, kunyari, tayo, since graduate na tayo, yung mga classmate natin, makikita natin, masteral na, nasa med school, may lisensya na, or ang dami nang nakukuha. Pero kung i-compare natin sa sarili natin, ito lang ako eh. Parang hindi naman siya inggit. Parang ang appropriate word siguro na gusto ko sabihin is pressure. Na lagi mong sinasabi, ako personally, lagi mong sinasabi, sayang, dapat ako din, ganyan din. Kumbaga, what if nag-masteral ako? E di sana second year na ako ngayon. O kaya, graduating na ako ngayon, di ba? Parang gano'n, we are the cause of pressure. Kahit hindi naman tayo pinipressure ng tao, ng family natin, but still, we have this kind of lingering in our minds kasi na, dapat ganito na ako. Dapat ito na ako. Totoo. Di ba? Pero madalas ang problem din kasi nga, kung paano tayo nagre-react sa mga ganong bagay. Totoo. Nakita natin, ay yung kabatch ko, nakakapag-ibang bansa na siya, ilang bansa na Diba? Ngayon, paano ka nag-react? Nainggit ka, tapos na-down ka na? Or iniisip mo na, ay, siya nga nakaya niya ba? Kaya ko rin. Kaya ko rin. Diba? Ngayon, pwedeng yung jealousy na yun, na naramdaman mo, pwede naman siya mag-turn into motivation din. Totoo. Di ba katulad ganong last episode natin, di ba? Hindi mo kailangang mainggit sa tao. Kung gagawin mong inspiration yung nakikita mo sa kanya. Para at the same time, in the future, makuha mo din kung ano kuha niya. No? Hindi mo kailangan mambaba ng tao bagus gawin mo siyang inspiration. Totoo. Yun. Malaking lesson yan sa buhay. Diba? Tayo, as working na, no? Kumbaga, ang pinaka-struggle siguro, para sa akin na nakikita ko ha, hindi ko alam kung para sa'yo na nafe-feel, yung pagbibigay ng pera sa magulang. Kumbaga ako nag-feel ako dun eh. Nararamdaman ko, nape-pressure ako na dapat. Same. Nagbibigay na ako ng pera. Nagbibigay na ako, ma, kumain ka sa Wolfgang. Nadadala mo sa ibang lugar, no? Sa Na hindi nila napuntahan. Tapos, nalilibre mo ng pagkain. Nagawa ko yung dati. Ang sarap sa pakiramdam. Nabibila mo ng damit, nabibila mo ng nakakakain kayo sa ganito ganyan, ikaw sumasagot sa ganito ganyan. Pero yung magbibigay ka personally, kahit 5,000 a month mo or per cut-off mo, ang hirap. Kasi bukod sa may sarili kang gastos. Syempre, may kailangan ka ring bayaran. Like, kunyari, yung mga kung ano yung binibili mo na beneficial sa'yo, yun yung parang struggle ko talaga yung magbigay. Kaya lagi ko siguro sinasabi sa sarili ko, sa susunod or sa balang araw, makapagbigay ako. Kasi kahit hindi nila sabihin na nanghihingi sila ng pera, mararamdaman mo. At the same time, nandito ka na sa point ng age mo na, kailangan ko nagbibigay ako. Hindi siya requirement ha. Oo naman. Hindi rin siya utang na loob. Kumbaga, nagpapasalamat ka lang sa kanila kasi napagtapos ka, na nagkaroon ka ng magandang environment. No, kumbaga, privilege mo sa sarili mo or sa family mo na naabot mo yung estado ng ganitong buhay. Kasi nga, yung iba nga hindi naaabot. No? So, parang pasasalamat, mag-aabot, pero parang ganun yung pressure. May pressure pa rin. Diba? Pero again, yung pressure nga, nasa atin. Oo. Tayo yung gumagawa ng pressure. Nilalagyan natin yung sarili. Nilalagyan natin yung sarili natin sa pressure cooker. Di ba? Tapos pag binuksan mo, sasabog na tayo bigla. Mag-breakdown tayo. Parang gano'n na ang hirap sa adulting stage or nasa young adulthood na ang dami mong iniisip na nung dati, nung nag-aaral ka pa lang, iniisip mo lang gusto ko na magtrabaho. Ayoko na mag-aral. Pero totoo yung sinasabi nila na once nagtatrabaho ka na, gusto mo na lang mag-aral.
Kasi wala kang problema eh, no? Ang problema mo lang, pag-aaral mo, paano mo ipapasa yung subject, paano mo ipapasa yung exam, paano mo hindi i-disappoint yung parent mo. Yes. Pero kasi pag nag-work ka na, ang dami mong isipin. Like, personal. Bills, mga bayarin, or mga kung ano-ano, no? Kasi pag work ka na, ikaw naman ang magpaaral kay ganito ganyan. Sagot mo yung bawat niya, Yes. di ba? Kasi ikaw yung nakagraduate ka na eh. Ikaw naman. Pero, hindi ko naman sinasabi na parang, ano ba may tawag dun eh? Utang ng loob. May isa pang term. Safety net, parang gano'n. Hindi naman ako safety net ng family ko. Kumbaga, sabi ko nga, ako lang mismo gumagawa ng pressure sa sarili ko. Yun yung napapansin ko na, hindi naman ako safety net ng family ko. May kaya sila, pero parang may pride din ako na gusto ko sa akin yung pera. Kumbaga, gusto ko pinaghirapan ko. Kasi may pride tayo, di ba? Yun, ang hirap sa adulting stage, lalo na sa mga na-experience nyo na. Wow. Yeah. Wow. Yeah, true. Siguro for me, just to end, thankful pa din ako in the end of the day. Lalo na sa mga taong naging support system ko. Honestly, iba ako eh. Na parang, nararamdaman ko yung pressure. Yung sa panglilibre ng parents, yung whatsoever. Pero, honestly, ako baliktad din ang isip ko ngayon. Sobrang thankful ako sa mama ko at sa dalawang kapatid ko at sa mga asawa nila. Kasi, sa totoo lang, ngayong tumanda ako, mas lalo kong naramdaman na bunso ako eh. Kasi, alam din nila somehow yung nangyayari sa akin. So parang grabe yung suporta kasi mas na-acknowledge ko na hindi kung kailan mas medyo hindi ko na kinakaya yung mga nangyayari. Pero never ko naramdaman sa ate ko, sa kuya ko, sa mama ko, sa mga asawa nila na mag-isa lang ako. Although hindi naman ako lagi nagkukwento eh. Pero thankful ako na parang in the end of the day, kung ako lang yung lalapit, di ba? Kung matututo ako lumapit, nandiyan naman siya. Di ba? Parang, last story ko, na parang, lalo ko nag-resign ako, nag-sorry pa ako sa ate ko, tsaka kay kuya ata na, sorry if nag-take ako na, kasi nag-resign ako nang walang nilipatan eh. Sabi ko, sorry kung masyado ako nagiging dependent ngayon na kapag nag-fail ako, alam ko nandyan ka para sa akin. Alas naiyak talaga ako nung sinend ko yung message niya. Alam ko kay ate yun eh. Kasi nga, totoo yun eh. Gano'n kasi naramdaman ko na magalakas loob na ako mag-resign kasi hindi ko na kaya. Pero kasi, alam ko nandyan si ate, nandyan si kuya, nandyan yung nanay ko. So parang, nag-sorry na lang ako na gano'n yung naramdaman ko. Thankful naman ako, pero still, parang na-konsensya ako, na-pressure ako na nagkatrabaho ka na. Parang, move forward. Kaya rin doon din na-build up yung pressure. Pero yan, in the end of the day, thank you pa din. Love ko kayo. Pati yung mga taong hindi na sa family ko, yung mga nakasuporta sa akin, sa amin. Mahal ko kayo. Kaya thankful kami lagi sa mga parents namin. Kasi Thank you so much. lumaki kami sa environment. Kami, oo. Matagal kami magkasama kasi. Totoo. Lumaki kami sa environment na kahit simpleng bagay pinapahalagan, lalo na yung family. Kaya nga tinatawag, diba, family is love. No? Yes. Kahit may kanya-kanya kaming problema, umuwi pa rin kami sa mga mama at papa namin or sa pamilya namin. Well, tayo mga Filipino, family-oriented Kaya talaga tayo. environmental talaga tayo. Totoo. Okay po. So, yun po! Yun po, doon po namin tatapusin ang aming pangalawang podcast. Yeah. Kung kayo din, kung may mga gusto kayo Oo. i-share about your adulthood experiences, No. Comment nyo lang dyan. Share nyo lang. Kuya, Comment yung mga nyo sa baba. comment questions below. kayo na gusto nyo pag-usapan namin sa podcast, just let us know. And gagawin namin ng paraan. Yeah, Kung okay. paano. Okay, pag may mga tanong kayo, no, susubukan naming sagutin. Yeah. Na magtutugma yung schedule naming Oh. tatlo. Pag gusto nyo na shout out. Shout sa inyo. out. Shout out, Nate Shout out, Station. Shout out, Night Station. Thank you so Thank you so much. Punta Sarap po ng kayo dito coffee. sa Sarap. Abadoms Midisyon sa Imus. Yan. You're Next always station. welcome here, guys. Thank you so much. Thank you. Muli, I'm Knowles. I'm John Rick. I'm Rex. And we are... Caffeine and Conundrums. Bye-bye! Bye-bye! Thank you so much. See you again!